para madugtungan ng aming lahi. Nagdala ang tatay ko ng isang Zorro para makasama niya sa isang gabi. Pero sino ang mag-aakalang pagkatapos ng isang gabi, ang Zorro ay biglang nagbagong anyo at naging isang napakagandang babae. Sa sobrang takot ng tatay ko, agad siyang napaluhod at nagmakaawa. Pero ang babae, sa halip na magalit, ay hiningi pang gawin niyon araw-araw ng walang tigil. At sa ganoong paraan, ipinagbuntis ako ng aking inang Zorro. Makalipas ang maraming taon, habang umaakyat ako sa bundok para magsibak, nakatagpo ako ng isang higanteng sawa na nakapulupot sa isang sugatang maliit na Zorro. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong ibinato ang hawak kong palakol, at tumama ito mismo sa ulo ng sawa. Nagpumiglas ng ilang beses ang sawa, at pagkatapos ay pumuti na ang mga mata nito. Subalit, kahit na naligtas ang maliit na Zorro, ito ay nag-agaw buhay na. Dali-dali ko itong iniuwi sa bahay, at nilapatan ko ng lunas ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, ang maliit na nilalang na ito ay nakakatakbo at nakakatalon na. Mula noon, ang maliit na Zorro ay naging parang isang tuta, at ayaw nang umalis sa aming bahay. Pero isa lang akong ulilang walang ama't ina. Kahit ang sarili ko ay hirap na akong buhayin. Ilang beses ko na siyang sinubukang itaboy pabalik sa kagubatan. Pero sa tuwing sasapit ang gabi, kusa itong bumabalik, may dala itong mga ligaw na prutas sa bibig. O di kaya'y kuneho o mailap na manok. Noon ko lang napagtanto, na ipinapakita pala sa akin ng maliit na Zorro na ito, na kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Doon na ako naging panatag na ampunin siya. Mula noon, siya na ang naging matalik kong kasama. Kapag nagsisibak ako ng kahoy, sumusunod siya. Kapag nag-aalaga ako ng tupa, sumusunod din siya. Kahit kapag gumagawa ako ng aking takdang aralin, tahimik lang siyang umuupo sa tabi para samahan ako. Pero ang masayang pagsasamang iyon ay natapos noong tag-araw ng huling taon ko sa high school. Bigla na lang nawala ang maliit na Zorro. Naghintay ako hanggang sa paglubog ng araw pero hindi pa rin ito bumabalik. Sa halip, isang matandang babae ang dumating sa aking pintuan. Mayroon siyang dalang tungkod, at napakabait ng kanyang ngiti. Binata, nandito ako para hanapin ang aking apo. Nakita mo ba siya? Bigla akong kinabahan. Wala namang ibang taong pumupunta sa baryo kamakailan. Sino po ang apo ninyo? Pagkatapos ay bahagya siyang umubo. Tinitigan niya ako at sinabing, umalis ako ilang taon na ang nakalipas at ipinagkatiwala ko sa aking apo ang bahay. Pero pagbalik ko, wala na siya. May nagsabi sa akin na dito raw siya nakatira sa bahay mo. Nang marinig ko iyon, naguluhan ako. Malinaw na ako lang mag-isa ang nakatira rito. Magalang akong sumagot, sigurado po akong nagkakamali kayo. Sabi ng matanda. Habang tumatango, sumusulyap naman siya sa direksyon ng aking kusina. Sinundan ko ang kanyang tingin. At nagulat akong makita ang maliit na Zorro na nakaupo roon. Nakatingin ito sa matanda habang iwinawagayway ang buntot nito. Tila ba may ngiti pa sa kanyang mukha. Ang totoo niyan, iyon ang unang beses na nagpakita ito sa ibang tao. Ngunit ngumiti lang sandali ang matanda, at bigla na lang tumalikod at umalis ng walang imik. Ang gabing iyon, tulad ng dati, natulog ang maliit na Zorro sa ibabaw ng aking tiyan. Ngunit kinaumagahan, paggising ko, wala na ang maliit na Zorro. Pagbaba ko pa lang sa kama, ay may nakita akong pulang damit sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng damit ay may mahabang itim na buhok ng isang babae. At ang gitna nito ay nakabalot sa pulang papel. Hindi ko alam kung para saan ito, kaya dinala ko ang mga ito sa punong baryo. Nang makita ito ng punong baryo, tumawa siya ng malakas at sinabing, "Nako, ibig sabihin nito ay may babaeng nagpaparamdam sa'yo. Gamit ito, maaari ka nang pumunta sa bahay ng babae para mamanhikan. Dali, sabihin mo kay lolo kung sinong dalaga ang nagbigay niyan sa'yo." Napatulala ako noon. Huwag mong sabihin, yung maliit na Zorro ang nagdala nito para sa akin. Pero di ko talaga inakala, mula noong araw na yon, hindi na muling nagpakita ang maliit na Zorro. Umalis na siya, pakiramdam ko'y may malaking nawala sa akin. Araw-araw, bukod sa pagkain at pagtulog, ang tanging ginagawa ko lang ay hanapin siya kung saan-saan. Kaso, wala akong nakitang kahit anong bakas niya. Naghinala pa nga ako na baka kinuha na siya ng isang mangangaso. Ganyan ang ginawa ko sa paghahanap sa loob ng halos kalahating buwan, pero hindi ko pa rin natagpuan ang maliit na Zorro. Noong mga sandaling yun, nawawalan na ako ng pag-asa. Inakala kong hindi ko na siya muling makikita. Hanggang isang gabi, pagkalipas ng kalahating buwan, isang matandang babae ang nakaupo sa labas ng aming tarangkahan at umiiyak. Kumunat ang noo ko habang lumalapit sa tarangkahan. Nanong ko siya kung anong problema. Biglang tumingala ang matanda nang marinig ako, at nagsalita sa isang boses na nakakapangilabot. Hinahanap ko ang apo kong lalaki. Nawawala ang apo kong lalaki. Nakita mo siya, hindi ba? Agad akong kinilabutan. Noong nakaraan, ang hinahanap ay apong babae. Ngayon naman, apong lalaki. Bakit lahat sila sa akin lumalapit? Mabilis akong umiling para ipahiwatig na hindi ko siya nakita. Pero ang matanda, may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo nakita? Paano naman 6 na taon na ang nakalipas? 6 na taon na ang nakaraan, nakita mo ba ang apo ko? Ang tono niya ay parang kinu-question ako. Itinagilid ko ang aking ulo at nag-isip ng matagal. Siguradong ulyanin na itong matanda. Lola, nagkakamali po kayo. Hindi ko po talaga nakita ang apo ninyo. Mabuti pa po'y umuwi na kayo. Nang sabihin ko iyon, hindi na nagsalita ang matanda. Sa halip ay tinitigan niya ako at nginitian. Isang ngiting nakakapangilabot. Sa sobrang takot ko sa ngiti niya, napatras ako ng ilang hakbang. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa bahay ng kapitan. Hinihingal kong ikinwento sa kapitan ang tungkol sa matandang babae. Natigilan ng kapitan habang naninigarilyo. Bigla niyang itinuro ang likod ko at nagsalita. "Siya ba yung tinutukoy mo?" Agad akong nakaramdam ng panlalamig sa aking likuran.
Nanginginig akong lumingon, at nakita ko ang matandang babae kanina. Tahimik siyang nakatayo sa likuran ko. Sa sobrang takot, nagmadali akong nagtago sa likod ng kapitan. Sinuri siya ng kapitan mula ulo hanggang paa. Taga saang baryo ka? Hindi maganda na manakat ka ng isang bata sa ganitong oras ng gabi. Mababa lang ang boses na sinabi ng matanda. Nandito ako para hanapin ang apo kong lalaki. Pagkatapos noon, kahit anong itanong ng kapitan, ngumingiti lang siya. Kaya kumuha ang kapitan ng 2 itlog mula sa kanyang bahay at iniabot sa kanya. Kunin mo to at lumayas ka na. Huwag ka nang babalik sa teritoryo ko para manakat ng tao. Hindi inaasahan na pagkatapos kunin ng matanda ang itlog at tingnan ito, ay bigla niya itong ibinagsak sa lupa. Sumigaw siya ng malakas habang nakaturo sa akin. Tinaktan niya ang apo ko. Mumultuhin ko siya habang buhay. Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng kapitan. Agad niya akong sinabihan na buksan ang ilaw sa bakuran. Dali-dali kong hinayla ang tali ng ilaw. Agad na nagkaroon ng liwanag sa harap ng pinto. At doon ko lang nakita ng malinaw. Nasa balikat pala ng matandang babae ay nakapulupot na isang pulang makamandag na ahas. At nakalabas ang 2 pangil nitong may lason. Nakatitig ng masama sa akin ang ahas. Agad na nataranta ang kapitan. Lumingon siya at pabulong na nagtanong sa akin. Ay ho, malabo na ang mga mata ko. Tingnan mo nga kung yang matandang babae ay walang anino. Nang marinig ko yun, bigla akong napalingon para tingnan. Diretsong-diretso lang ang tayo ng matandang babae. At totoo ngang wala siyang anino. Agad na pinagpawisan ng malamig ang likod ko. Sa sobrang takot, hindi ako makapagsalita. Walang imik na tumango na lang ako. Biglang nilakasan ng punong barangay ang kanyang boses. Apo, huwag kang matakot. May itinatagong pamana na espada si Lolo sa loob ng bahay. Bilisan mo, kunin mo para sa akin. Pagkarinig ko noon, nanginginig akong tumakbo papasok ng bahay. Pero ang tagal kong naghalungkat. Wala talaga akong nakitang kahit anong espada. Nang lumabas ako para sabihing hindi ko ito nahanap, nakita ko na papalayo na ang likod ng matandang babae. Natatarantang hinayla ako ni Lolo papasok ng bahay. At isinara ng mahigpit ang pinto. Hay, nako, bata ka, wala namang espada rito. Niloko ko lang siya, ay nagalaw kang hindi maganda. Pagkasabi niya noon, lumingon siya at pinatay ang mga ilaw sa bahay. Tapos, pabulong niya akong tinanong kung may nagawa ba akong masama sa bundok. Pinag-isipan kong mabuti. Mula pagkabata, wala naman akong nakaaway na tao. Baka may nasaktan kang hindi dapat saktan. Pagkarinig ko noon, naalala ko ang nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Para iligtas ang isang maliit na sorrow, tinaga ko ang isang puting ahas. Ikinwento ko ito kay Lolo. Pagkarinig niya, nang inag ang buong katawan niya. Nako, bata ka, bakit ka basta-basta nananakit ng mga nilalang sa bundok? Malaking gulo ang pinasok mo. Sabi ni Lolo, bukas ay dadalhin niya ako sa isang albularyo para magpatingin. Tinabihan niya akong sa kanya na matulog ngayong gabi. Kahit sino ang marinig mong tumawag, huwag na huwag kang sisigot. Nang gabing iyon, talagang hindi ako nang ahas na magsalita kahit isang beses. Pero pagdating ng hating gabi, mga bandang 11:00 na siguro ng gabi, bigla akong nakarinig ng kaluskos mula sa labas. Pagkatapos, narinig ko na naman ang iyak ng matandang babae. Tumingala ako at sumilip sa bintana. May isang anino na gumagalaw sa labas ng bintana. Habang naglalakad siya, bigla siyang dumungaw sa bintana. Parang ako ang hinahanap niya. Sa takot, hindi ako makagalaw. At nang mga sandaling iyon, narinig ko ang boses ng kapitan mula sa kabilang kwarto. Itago mo ang ulo mo sa kumot. Huwag kang titingin. Agad kong hinayla ang kumot at itinago ang ulo ko. Hindi tumitigil sa pagkabog ang puso ko. Pero hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak. Papalapit at papalayo ito, hanggang mga 3:00 ng madaling araw. Saka lang tumigil ang pag-iyak sa labas. Pero hindi pa rin ako naglakas loob na lumabas sa kumot. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, bago ako dahan-daang nakatulog. Pagkatapos, nanaginip ako. Napanaginipan ko ang isang puting ahas na lasog-lasog ang katawan dahil sa taga. Diretso itong nakatitig sa akin. At nagsasalita pa na parang tao, ibalik mo ang buhay ko. Ibalik mo ang buhay ko. Napasigaw ako sa takot, at bigla akong napaupo sa kama. Maliwanag na sa labas. Nakatayo ang kapitan sa tabi ng kama ko. Pinapabangon na niya ako. Dadalhin daw niya ako sa kabilang baryo para magpatingin sa albularyo. Pero kinagabihan, bumalik na naman ang baliw na matanda. Nakadungaw pa rin siya sa bintana, nakatingin sa akin habang tumatawa. Lumabas ang kapitan na may dalang itak, pero wala siyang nakita. Pagkatapos, nagsunog kami ng insenso at perang papel. Pero walang silbi ang pagluhod at pagmamakaawa. Ang pinaka nakakatakot ay, paggising ko kinabukasan, nakahiga na ako sa ilalim ng isang malaking puno sa bundok. At doon mismo sa lugar na iyon ko pinatay ang puting ahas. Nagtiis ako sa bahay ng kapitan sa loob ng 3 araw. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan. Halos hindi na magkamukhang tao ang kapitan sa pagod at puyat. Ayoko na siyang idamay pa. Kaya noong ika-4 na araw, sa umaga, hindi ko pinansin ang pagpigil ng kapitan. Patago akong tumakas pa uwi, pero ang hindi ko inaasahan ay, kaka-rating ko lang sa tapat ng bahay. Hinihingal na sumunod din ang hepe ng baryo. May daladala pa siyang isang pala. Handgal na apo, paano hahayaan ni Lolo na panoorin kang sumuong sa kamatayan? Ano man ang mangyari ngayon, kailangan kitang tulungan na ayusin ang problemang ito. Aking apo, ngayong umabot na tayo sa ganito. Hindi na maglilihim sa iyo si Lolo. Biglang lumingon ang hepe ng baryo. At tinitigan ako ng may komplikadong tingin. Hinahabol ka ng pamilyang Leo para kunin ang iyong buhay. Kung gusto mong mabuhay, iisa na lang ang paraan. Nang marinig ko iyon, halos mapatalon ako. Ano? Pamilyang Leo, pamilyang Hu. Wala namang ganyang mga apelyido sa baryo natin ah.
Inisip ko pa kung pinaglalaroan lang ba ako ng hepe ng baryo. Pero hindi ko inaasahan na seryoso siyang umiling. At sinabi sa akin, na dito sa ating kabundukan ay mayroong 5 dakilang pamilya ng mga engkanto. Ang Wu, Wang, Bai, Liu, at Wei. Ang ahas na pinatay mo noon, at ang nagpaparamdam sa iyo ngayon, ay parehong miyembro ng pamilyang Liu. At ang maliit na Zoro na iniligtas mo noon, ay malamang na miyembro ng pamilyang Hu. Pinatay mo ang ahas para iligtas ang isang miyembro ng pamilyang Hu. Kaya sa pamilyang Hu lang tayo maaaring humingi ng tulong sa problemang ito. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Tinanong ko si Lolo kung may iba pang paraan. Magkaiba ang landas ng tao at ng mga engkanto. Ayaw ni Lolo na tahakin mo ang daang ito. Pero ngayon, naubos na natin ang lahat ng paraan. Sabi ng hepe ng baryo habang tinuturo ang dibdib ko. Nariyan pa ba ang pulang damit? Nanginginig kong kinuha iyon. Sa mga nagdaang taon, lagi ko itong daladala. Dahil pag-aari ito ng iba. Natatakot akong baka mawala. Hawakan mo itong mabuti. Ito ay isang alaala mula sa isang dalaga ng pamilyang Hu. Sa pagdadala niyan, magkakaroon ka ng pagkakataong mahanap ang pamilyang Hu. Pagkasabi niya noon, sa labas ng bakuran, biglang may narinig na malakas at tuloy-tuloy na kaluskos. Biglang nagbago ang itsura ng kapitan. Agad niyang sinunggaban ang kutsilyo sa tabi niya. Naka-rating lang namin sa sala, at isang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Ang baliw na matandang babae ay nakatayo sa kanto na may nakakapangilabot na tingin. Biglang nablangko ang isip ko. Nanghina ang mga tuhod ko sa takot. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Kusang loob akong napatras. Nangingilid na ang mga luha sa aking mga mata. Bigla akong hinayla pabalik ng kapitan. Ginamit niya ang mesa para harangan ng mabuti ang pinto. Lumingon siya at sinigawan ako. Apo, makinig ka. Kailangan nating hingin ang tulong ng pamilya Hu. Iyon lang ang paraan para maligtas ang ating baryo. Itinuro ng kapitan ang bintana sa likod. Umakyat ka at lumabas sa bintana sa likod. Dalhin mo itong palatandaan. At tumakbo ka papunta sa libingan sa timog na bundok. Kahit anong marinig mo, huwag na huwag kang lilinggan. Ang pinto ay halos masira na sa pag-atake ng mga ahas sa labas. May iilang maliliit na ahas na ang nakapasok sa siwang ng pinto. Nagngalit ang mga panga ng kapitan. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para itulak ang pinto. Tumingin ako sa matandang kapitan. Biglang tumulo ang aking mga luha. Kinuha ko mula sa aking dibdib ang pulang damit na iyon. Nagmamadali kong binuksan ang bintana sa likod. At sumuong ako sa walang katapusang dilim ng gabi. Hindi pa ako nakakalayo sa pagtakbo. Nang bigla akong may narinig mula sa aking likuran. Isang malakas at tuloy-tuloy na kaluskos. Isang pulang-pula at makamandag na ahas ang humahabol pala sa akin. Napakabilis ng takbo nito. Muntik na nitong matuklo ang sakong ko. Patay na. Nanlamig ang buo kong katawan. Nadulas ako at napasubsob pasulong. Sa sandaling iyon, isang puting anino ang biglang lumabas mula sa mga halaman sa tabi. Gumawa ito ng isang pamilyar na tunog ng isang Zoro. Nang tinitigan kong mabuti, nakita ko na ito pala ang maliit na puting Zoro. Mayroon itong 2 buntot. Walang takot na sinugod nito ang makamandag na ahas. At nakipagbuno rito. Nang makita ko iyon, agad kong kinuha ang itak. Para sanang tumulong. Pero hindi ko inaasahan na sa mga sandaling iyon, kinagat ng maliit na Zoro ang buntot ng ahas. At mabilis na tumakbo papasok sa madilim na kagubatan. Balak ko sanang habulin ito. Pero masyadong madilim sa loob ng gubat. Wala akong makitang daan.